great day. Welcome to Pearl TV. And in this video guys, ay kakain ako ng buko fruit salad. Okay? Okay. And I have a beautiful topic to react with guys. Okay? Kasi guys, ayun nga. Sabi ko dati, hindi ako magre-react sa mga isyong political. But I'm a political being. So, I cannot escape myself from reacting to the video na may kinalaman sa ating bansa, diba? So, ayun, hindi ko kayang sabi sa Bicol, hiputi. Hindi ko pwedeng i-shut yung bibig ko. Kasi, ayun nga. So, aray ko sumakit. Pinagtitimbang-timbang kong issue. Pero, ayan, kain muna tayo guys ng fruit salad. Sarap. The topic that I would love to react today is about Vice President Sara Duterte and Rizon Tiveros, diba? Ang kakaroon sila ng sa Senate. Napanood ko yung video. And naparoon ko rin yung video na ini-interview ni Alvin Olchico si Franz Castro. Okay. Sabi nga sa mga natawa ako sa mga comment ng mga tao. Sabi ng ibang mga netizen, wala na ba kayong ibang i-interviewin dyan na walang kaso? Kasi ito si Franz Castro at mga Duterte magkaaway ito guys eh. At if I'm not mistaken, si Franz Castro kasi, ano din to, na parang convicted ba siya? Tama ba? Yung sa child trafficking. Hindi ko alam kung nag-succeed yun. Hindi ako updated. Pero yun yung latest na napanood ko. Ang dito nga, yung kay Sara Duterte issue, na nagpapa-approve ng malaking budget. Okay? Magpa-approve sila ng malaking budget para sa kanyang office. At yung budget ay gagamitin daw sa pagpapagawa ng mga libro na ipapamigay sa mga bata. Okay. Ako, when I say, we will give libro sa mga bata, gusto ko yan. Okay? Gawain ko yan eh. Pero it comes from my pocket, okay? The last time, nagpagawa ako ng 35 piraso na libro, pero it's a YouTube, income yun sa YouTube. No, walang doon, sponsor. Kung may sponsor man doon ang aking mga member. Pero wala yung humingi ako pahingi ako ng pera kasi magbili ako ng mga libro para sa mga bata. So, yung mga pinagawa kong libro sa kaibigan ko, it really comes from my pocket. And it's a fruit of YouTube, okay? Produkto yun ng YouTube. Yung mga pinamigay ko, pinagawa ko yung mura lang yung book eh. Kasi I really love educating kids. Kasi talaga ang pag-educate guys, para mag-umpisa talaga yun sa bata, okay? Pero ito nga, doon siya na naka-question ng Senate kasi yung ipapagawang libro is nandun yung mukha ni Sara Duterte sa likod, okay? Which is sabi nga ng iba, the author daw ng book is si Sara Duterte. Kain muna tayo, guys. At the back of the book is her face, okay? Sabi nga ng iba, ang dami nga mga author dyan na kahit mukha nila, hindi nila pinakikita. Okay? Baka si BP, magpamigay siya ng book. Nandun yung mukha niya at ang laki-laki. Okay, so what is the intention of, And the question is, how much budget is she asking? Tingnan natin. Every man, at kaya po kami nandito, at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Salamat VP, Madam Chair. Wini-welcome ko yung sinabi nila na Senator Risa. The VP would leave it to the discretion of the members of Congress. Medyo nagitla ako nung sinabing minsan pag may nire-refer ang OVP para sa AIX, ang feedback ay kalaban niya. Dahil Madam... It's the opposition and the administration. Okay, so ganun talaga. Importante talaga may magkatunggali sa kasi mag-uumpisa dyan ang yun yung tinatanong ko dati kay papa ko, bakit merong opposition, bakit may administration. Sabi ng papa ko dati, kasi my dad, when he was still alive, and he's very active in politics, okay? Ako pala tanong din ako. Sabi ng papa ko, mahalaga na may opposition sa administrasyon kasi pag walang opposition, diyan mag-aabuso ang mga nasa posisyon, okay? Tama naman. So, kailangang salain talaga. Para saan ba gagamitin yung budget na hinihingi? Magkano ba kalaki? Ano ba yung
Ito bang hinihingi nyo na budget? Talaga bang kailangan tong proyekto na to? Ano ba to kay ano, 'di ba? So yung ano diyan. For OVP para sa Ayan. Napakalaking bagay na busutin lagi ang budget na hinihingi. Okay? ng DSWDI. Kaya unang tanong ko kahapon, mag-request na lang ang OVP ng allocation, di ba, sa mga line agencies na yon para in sync sa priorities ng executive. Sa halip na magkaroon pa ng magkahiwalay, pero katulad naman, parang duplication. And by the way, yung hinihingi nilang 2 billion pesos, in fair 2 billion pesos, guys. Imagine for the book that I would have to. Okay? So, sobrang laki. Even mga report, mga nakaraang buwan, mga mayors, they ask for 500 million pesos. Yung sa reporter's notebook na nakita ko, nagpatayo sila ng mga housing projects sa mga may hirap na Pilipino. Pero you know guys, wala man nakatira ng mga tao nang sinorvey yung lugar. Kasi, bakit? Substandard yung mga houses, sira-sira na kaagad, okay? So, ang hirap din allocate ka ng allocate ng budget na hindi mo sigurado. So, dapat napaka-strict sa Commission on Audit, di ba? Yung sa Commission on Audit sa budget, di ba? Sa Department of Budget, di ba? Kasi, i-allocate na lang sa mga tama talaga ang pag-allocate. Hindi sa kung saan-saan. Na magagamit lang sa pamumulitika. Okay, many of the politicians, yun na yung strategy nila, bigay-bigay ng mga na hindi galing sa bulsa nila. Walang problema magbigay ng mga book, dapat galing sa bulsa nila, okay? Huwag na silang pa-approve ng budget kung mamimigay galing sa bulsa nila. Hindi na galing sa pera ng ng mga Pilipino, hindi na galing sa bulsa ng mga Pilipino. Mabilis na naman magbigay ng book. Kung gusto mong personal, you can give it. Ako nga kahit konting book, kaya ko magbigay, di ba? Okay, so thanks for watching. God bless.